So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron na naman pong ma-award, mga minamahal, na isang alkalde ng isang lungsod na walang ibang ginawa kundi gayahin yung strategy na ginagawa ng mga Dutertes. Ano ba yung strategy ng mga Dutertes na kanilang ginagaya? Pang-famas to itong kanilang aktingan, mga minamahal. Kasi talagang damay-damay ang mga Pilipino dito. Which is yung pangungulimbat, ano pa ba? Ginagaya si Sara Duterte na mahilig mangulimbat di umano sa Kaban ng Bayan. O si Pulong na mayroong 51 billion. Si former President Duterte, ginagaya mga minamahal. Alam nyo, itong mga kupal na public servant na to, kung tatakbo kayo, 'di ba? Kung tatakbo kayo, pakisabi na agad yung agenda ninyo. Hindi yung magtatago pa kayo sa mga balat kayo ninyo na sasabihin ninyo na tatakbo ako kasi yung lungsod natin ay ganito na po kahirap. Tatakbo ako kasi hindi po umuunlad ang ating bayan. Huwag na kayong magpaka-plastic. Sabihin nyo na lang, natatakbo kayo para mangurakot. 'Di ba? May mga ganun eh. Hindi naman kayo tatakbo at maglalabas ng milyon-milyon na pera dyan para bilihin ang boto ng mga nasasakupan ninyo kung wala kayong hidden agenda. Kung malinis yung konsensya nyo, dapat magkaroon ng patas na eleksyon. So ngayon, sino ba itong kupal na ano na to? Kupal na alkalde na to? Eto, basahin natin tong balitang to. Nadaanan ko lang to habang nagbabasa ako, mga minamahal. Oh, sabi dito, 4 na bilyon na utang ng Cabuyao City, may hokus-pokus. O, sino yung mga taga Cabuyao dito? Sige nga, hands up kayo. Sino mga taga Cabuyao dito? Ay, mayroon akong i-spill sa inyo. Kilala nyo ba yung alkalde ninyo? Ha? Kilala nyo itong si Dennis Hain? Kilala nyo yung alkalde ninyo? Magaling, oo. Talaga nga namang bravo. Pinapakita niya lang talaga na wala siyang malasakit sa mamamayang Pilipino. Kaya tama lang yung ginawa ng vice mayor dyan na i-isplok, na isuplong itong ginagawang kagaguhan at anomalya ng alkalde ninyo. Alam nyo, hindi ako natutuwa sa mga ganitong bagay. Hindi pwede na puro lang tayo national yung tirada natin. Kahit dito sa local, kapag mali, talagang tiradahin natin yan. Hindi pwede na manahimik lang tayo. Isa-isahin natin yung mga hokus-pokus ng mga alkalding kupal na yan. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi din naghihirap yung bansang Pilipinas. 'Di ba? Kung hindi dahil sa inyo, edi sana yung bawat lungsod mayroong improvement. 'Di ba, nagigets ninyo? Nagsisimula ang kagandahan ng bayan sa maliit na lugar. Kung yung maliit na lugar na yan ay puro kupal yung mga nandyan, ano pa ba yung aasahan natin sa taas? 'Di ba, yung taas bigay ng ganitong pondo. Kasi inaakala natin na meron silang gagawing studies, meron silang gagawing feasibilities about sa kanilang plano para sa kanilang lungsod. Tapos ang mangyayari, ibubulsa lang ninyo yung pera ng bayan. FYI ha, hindi nyo pera yan. Pera namin yan. Pera yan ng mga taxpayer na Pilipino. Diba? Well, kung sa bagay, ano pa nga ba nga aasahan natin? Ang vice-presidente nga, malakas mangulimbat. Syempre, gagayahin niya ng mga maliliit na ng mga tapong politiko. Iisa nga lang yung bibilang lang po sa kamay, mga minamahal, yung nakikita kong merong pagmamahal ng mga alkalde. Si Vico Soto. Ay, si Vic pala, sorry. 'Di ba? Yung anak ni Soto, si Vic. Magaling yun. Si Trillanes, magaling yun. Yan lang yung mga nakikita kong alkalde na mayroong pagmamahal sa bayan. Pero yung mga katulad nitong kupal na to, ni Alkalde Dennis, Diyos me, yung Santa Barbara Bendita. Alright. Sabi dito sa article na to, isiniwalat ni Cabuyao City Mayor, Vice Mayor to, Leaf Opeña, ang ipinapapalagay niyang paglabag sa batas ng pag-utang ng pamahalang lungsod na 4 na bilyon sa Development Bank of the Philippines, DBP, noong 2003. Ayon kay Opeña, nababalot sa misteryo ang napakalaking inutang ng kanilang pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Dennis Hain. Kaya't binabalak niyang maghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Tapos yung perang inutang na yan, gagamitin din nila yan sa darating na eleksyon. Oo, gano'n naman talaga yung mga alkalde. Tapos ito yung napapansin ko kapag malapit na yung election, doon sila magpapagawa ng project para sabihin na, kailangan ipagpatuloy natin to, kailangan iboto nyo ako kasi kapag hindi nyo ako iboto, itong proyekto na to, hindi ko to itutuloy. May mga ganun eh. Oo.
Dami kong na-experience na ganyan. Biruin mo, tumira ako sa Palawan, tumira ako sa Parañaque, tumira ako sa Valenzuela, tapos ngayon nakatira sa Northern Samar, tapos titira sa Pasay. Dami kong tinirahan na na mga lungsod. Ganun po yung nakikita ko. Pag hindi nyo ko ibinoto, hindi ko itutuloy itong proyektong to. Ganun kakupal itong mga mayor na to. Kaya dapat dito kino-call out eh. 'Di ba? Hindi lang tayo dapat kumo-call out sa mataas, i-call out din natin yung mga nasa ilalim. Diba? Hindi raw dumaan sa legal na proseso ang pag-aproba ng pag-utang dahil walang nangyaring deliberasyon sa sangguniang lungsod at ipinag-utos na lamang ito ni Hain. At yung malala dito mga minamahal, kasabwat pa, pati yung mga konsihal. Oo, basahin natin tong isang article Nasa na tong isang article na to? Yan Kabuyaw Mayor Hain City Council kakasuhan ng kinukwestyong 4 na bilyon sa DBP loan. Minamadali at maamnomalya pala ang pag-aproba ni Kabuyaw Mayor Dennis Felipe Hain kasabwat ang buong konseho ng lungsod sa 4 na bilyong loan mula sa Development Bank of the Philippines. Hindi lang ito. At hindi pa daw ito dumaan sa tama o legal na deliberasyon ng pamamaraan. Hindi sa akin galing yung na yan Galing po ito, ibinunyag ito ni Kabuyaw Vice Mayor Leaf Laigon o Peña. Doon sa media forum sa Quezon City kahapon. Haya na Mayor Hain, hindi ako nagbunyag. Ika ni Opeña, nagkaroon daw ito ng railroading. Alam nyo, naiinis ako Kaya hindi umuunlad yung bansang Pilipinas. Tingnan nyo mga minamahal, napapansin ninyo, merong mga daanan na kakatayo pa lang, pero after 2 to 3 years, sira agad. Bakit? Kasi ginagago nila yung bidding Diba, tinitipid sa materyales pero yung pondo sakto naman. Humihingi ng ganito kalaking pondo tapos magbibidding sila, kukuha sila ng contractor tapos titipirin nila. Syempre, kapag contractor ka, kailangan mo kumita, diba? So, para kumita ka at kunin ka, para maging bidders ka, kailangan mong babaan yung presyo mo. Ngayon, nadatnan ka na mababa yung presyo mo. Ano bang ina-expect natin kapag mababa yung presyo? Maayos sa serbisyo? Hindi. Hindi high quality product ang ginagawa. 'Di ba mayroong talagang mga alkalde na mga kupal. Kaya dapat kino-call out yung mga animal na to Hindi tama tong ginagawa nila na nangungurakot sa kaban ng bayan. Diyos mio, namawa naman kayo sa Pilipino. 'Di ba? Paano unlad ang bansang Pilipinas kung kayo mismo kinukupal nyo ang mga nasa lungsod ninyo? Wag ganon. Sa Caloocan, humigit 2 bilyon naman ang nawawala. Saan napunta yun? Tapos nagpaayuda, tuyo at bigas lang. Kininam. 'Di ba? Diyos ko naman. Kaya dapat kino-call out natin to. Hindi pwedeng puro lang tayo national Punta din tayo dito sa local. Kasi dito sa local, talagang literal na madaming buhaya. Lahat naman Barangay captain nga, merong anomalya. Ano pa bang aasahan natin sa mga alkalde? Ay, Diyos mio. Alright, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.